Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapong po muli sa ating lahat. Nakita niyo po yung ating setup. Natuloy po kami ng San Miguel. Actually, ang ebidensya, katabi ko po ang aking minamahal na biyanan. Mother-in-law po. Nandito po ako sa baluarte ng Milarpis family. Yung mga pasimuno po ng gawain ito. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nandito na po yung ating mga kasama. Kasama na po natin siyempre ang mga nangunguna, ang frontliner ng ating gawain, sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Sherwin Castro, aking panganay, Evangeline Milarpis, Kim Loren Ilustrisimo, Cristina Camille Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rosela Vanessa Santos, at kay Ate Nita Panganiban, Christy Amoyo, Annabel Andaya, ganoon din po kay Patricia Lim. Nakasama na po natin nagkasalukuyan po natin kasama sa ating pag-iere ng ating Bible Study Online. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa inyong lahat. At alam ko po na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga patuloy na sumusubaybay ng ating gawain ito. Kasi nga po ay tayo ay nananatili sa kanyang presensya. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ang katuruan tungkol sa kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Wala po tayong acronym ngayon. Maiba naman para hindi naman puro acronym. Ganun maganda po yung may acronym kasi po isa-isa nating na gagamit yung verse by verse. Nabibigyan natin ng kahulugan. Pero ngayon po, merong bago akong iaaral sa inyo at ito nga po yung katuruan tungkol sa kasalanan. Ang ating konteksto, matatagpuan po natin sa aklat po ng Awit. Ito po ay nasa Lumang Tipan, doon po sa may mga Bible sa kanilang katabi. Makibukas po kayo sa aklat ng Awit 32, verse 1 to 11. Doon po sa wala pong mga Bible, kayo po ay sumunod. Kasi po, dito nyo po makikita kung ano po, dito po natin makikita yung ating paksa. Dito po natin nakukuha. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Doon po sa walang Bible, sumunod po kayo sa pagbasa. Umpisahan mo na po, mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalibot na rin ang kanyang mga nagawang pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay hindi naparatangan dahil siya ay hindi nagkasala at hindi nanglilan. Verse 3, nung hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon, ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pat wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling natuyok sa sikat ng araw. Verse 5, ako ay lumapit sa iyong harapan at sana'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang hindi ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo ay idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Verse 6, ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila aabutin. Kublihan ko ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Verse 9, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda. Verse 10, mapaparusahan, tiyak magdurusa, yaong masasama, wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Lahat ng matuwid ay tapat kay Yahweh,
magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Purihin po ang Panginoon. Mamaya po, makakapaligid po sa atin yung mga frontliner. Papakita po namin sila sa inyo. Yung mga frontliner ng mga Milarpis family, mga yung iba po ay wala pa, ilan pa lang pa rito. Yung po na mga nabasa nating pangalan pa lamang ay yung mga narito, mga Milarpis. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa panibagong turo ito ng katuruan ng tungkol sa kasalanan. Tunay nga po, Panginoon, na sa hapong ito ay madagdag ito, Panginoon, sa aming kaunawaan, kaalaman tungkol sa pagsunod sa iyo. Kaya nga dapat po naming malaman kung ano po ang katuruan sa aming mga kasalanan. Lord, sa hapong pong ito ay muli po namin nilalapit na kami ay iyong patawarin sa lahat po ng aming nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po, Panginoon, marapatin mo, linisin niyo po ang bawat isa sa amin upang kami ay ganap at maluwag na makalapit sa iyong paanan. Tinataas ko nga po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng naabot ng aming gawain ito, nanonood at mag-view later, at ganoon din po, Panginoon, ang frontliner, ang pasimuno ng gawain ito, ang Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia na nasa aking katabi, at sa kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Dalangin ko, O Diyos, na samahan mo kami ng iyong Santo Espiritu upang ang mga salita mo na ay maririnig ay tumimo at matanim sa pinakamatamang parte ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon, ikaw lamang ang aming iahayag, itataas sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat. Sa iyo po ang gabay at patuloy pong gabay at patuloy po kami nagpupuri. Sa iyo po ang kadakilaan, kalwalatian, karangalan, magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ko nga po, ang ating pag-uusapan, ang katuruan tungkol sa kasalanan. Ito pong nabasa nating awit 32. Ang mga aklat ng awit 32, tingnan niyo po, mas maganda po kasi nagbabasa po tayo ng Bible. Ano po? Ang awit 32, 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89, at 142 ay tinatawag na maskil. Ano po yung maskil? Salitang Hebreo na hango sa sakal. Isang salitang Hebreo na nangangahulugang maging matalino o bihasa. Ang ibig niya pong sabihin doon, maging matalino at bihasa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po ang maskil ay lumilitaw na sa pamagat ng salmo. Ito'y nagpapahiwatig na ito'y isang salmong nagtuturo. Kaya po pag sinabi pong maskil, ito po pala ay nagtuturo. Kasi po ang aklat po ng Hope, aklat ng awit, aklat ng kawikaan, aklat ng Ecclesiastes, aklat ng awit ni Solomon, yun po ay mga aklat, 5 books of poetry. Kaya nga po kung tutusin, kung titingnan po natin ang aklat ng Salmo o awit, ito po ay isang puro tula. Pero nasingit po yung tinatawag natin, sinasabi ko nga po sa inyo, na tinatawag na maskil. Ano po ang maskil? Isang katuruan. Ang salita pong maskil ay tinatawag po nilang sakal, isang salitang Hebreo na nangangahulugang maging matalino o bihasa. Sapagkat kasi nga po, ang nabanggit kong mga awit, mga chapters ng awit, ay mga sinulat ng iba't ibang tao na mayroong pinagkalooban ng Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan nila
tayo ay maturuan tungkol sa ating kasalanan, tungkol sa pagkilala sa mga kasalanan. Kaya nga po ang title natin ay Ang Katuruan Tungkol sa Kasalanan. May mga maskil na sinulat ni David. Marami po. Ang maskil ay yung mga hindi ko po mababanggit, yung po ang natitirang mga sinulat ni David. Sa anak ni Kore, ang sinulat niya po ay aklat ni Kore ay ang 42, 44, and 45. Yung po ay mga maskil ng anak ni Kore. Sa si Asaph ay ang 74, awit 74, awit 78. At ni Ethan, sa lipi ni Estra, ay isa lamang ang maskil at yung po ay ang awit 89. And the rest, ito po ay maskil ni Haring David na tinatawag na lingkod ng Panginoon. Amen? Malinaw po. Ang Salmo 32 ay naghahayag ng kalikasan ng kasalanan at kung ano ang mangyayari kapag ito'y itinago, kinilala, tinalikuran, at pinatawad. Amen? Nakita niyo po, ano po ang kahalagahan nito, yung katuruan ng kasalanan. Kasi nga po, alam naman po natin, doon po sa hardin ng halamanan, kung saan nandoon si Eva at Adan, kaya po sila nataboy sa paraiso ay dahil po sa kasalanan. Kaya nga po ito, yung kasalanan na ito, ang nakapaglayo sa tao sa Diyos. Amen? At dahil nga po dito, malalaman natin kung paano tayo malalapit ulit sa Diyos sa pamamagitan ng katuruan ng aklat ng awit na isang maskil ni Haring David. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Na-connect ka na po. Malinaw po, malinaw. Sana po kung mayroong nagko-comment, hindi po malinaw, uulitin po natin. Purihin po ang Panginoon. Dahil wala po tayong acronym, iisa-isahin po natin ang ating pag-exhort. Ang verse 1, ang sabi po ng verse 1, mapalad ang tao na pinatawad na iyaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang mga nagawang mga pagsalangsang. Amen. Mapalad dahil nga po, pag tayo ay napatawad ng Panginoon para tayong tumama sa sweepstake, ano po? Biro mo, dahil yung kasalanan ang siyang magbubulit sa atin papunta sa impyerno, pero dahil tayo ay mapala dahil pinatawad na tayo ng ating kasalanan. Paano tayo pinatawad? Mamaya po, masyado pang maaga para sabihin ko sa inyo kung paano tayo napatawad. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po, ang verse 1, ang tunay na masasayang tao lamang ay yung mga tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan mula sa Diyos. Ang kapatawaran po ay nagmula po sa Diyos. Ano po? Upang ang bigat ng kanilang mga pagkakasalay hindi na batahin ng kanilang mga puso't isipan at hindi na sila babagabagin ng kanilang mga budhi. Talaga nga naman po, no? Pansinin nyo, pag may nagawa po tayong hindi maganda sa ating kapwa, meron tayong feeling na guilt. Ewan ko lang kung hindi kayo nakakaramdam, no? Di po ba? Hindi, kaya nga po sabi nyo, mapalad eh. Kaya nga, hindi na babagabagin ang kanilang mga budhi. Purihin po, Panginoon. Ang gayong pagiging mapalad ay bukas para sa lahat ng mga makasalanan na lumalapit sa Panginoon. Ang nagpapatawad ng Diyos ay may tatlong kaparaanan. Tatlo raw po ang kaparaanan ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga po sabi ko, huwag muna tayo mag-apura. Ma-overtake ko yung later on. Sabi, letter A, pinatatawad niya ang kasalanan. Ang ibig po dito ay pinawawalang sala ito. Ang pagwawalang sala ay
katumbas ng pagpapatawad ng Diyos. Pinawawalang sala sa Roma 3:22. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging mga Hintil. Tayo po yung mga Hintil, outside of Hebrew, tayo ay tinatawag na Griego o mga Hintil. You see po, pinawawalang sala dahil sa yung atin pong palang pagtanggap o pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang nagpapatawad. Why? Dito po lalabas na yung pinag-usapan po natin nung nakaraan, sinasabi ko po sa inyo, na walang ibang pangalan na makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya lamang po yung ipinagkaloob ng Diyos para mamatay sa krus dahil sa kabayaran ng ating kasalanan. Connected? Ano po? Kaya nga po sabi ko wala po. Baka yung nagpupunta po doon sa Kapitangan, sa Paumbong Bulacan, yung mga nagpapasal ng krus pagdating po ng mahal na araw. Baka sakali doon po kayo lalapit, hindi po kayo maliligtas. Dahil isa lang, minsan lamang nagpasal ng krus ang ating Panginoon at namatay siya sa krus dahil upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, walang ibang pangalan sukat ikaligtas ng mga tao kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Letter B, tinatakpan niya ang kasalanan. Ano po? Tinatakpan niya o inaalis ito sa kanyang paningin. Sabi niya po, mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay hindi na ito pala sa verse 2, verse 1, B, sabi po, at nilimot na rin ang kanyang mga nagawang pagsalangsang. Ganun po yung Diyos Pag siya po ay nagpatawad, hindi niya na po inaalala pa yung pangalan, yung mga nagawang pagkakasala. Nililimot niya na yon. Sa tao tayo po, di po ba sa ating mga tao na po, pag may nagkasala sa atin at tumingi na ng tawad, pinatawad natin. Pero in mind, in heart, nandun pa rin yung nagawa ng tao sa atin. Pero sa Diyos, wala na yun. Wala, hindi na isusumbat ng Diyos yun. Pinatawad ka na Ganon ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya na pong tinatakpan niya ang kasalanan o inaalis ito sa kanyang paningin. Nililimot na ng Panginoon. Letter C, hindi ipinaratang sa kanya. Hindi ipinaparatang sa kanya. Ang katibayan ng kasalanan ay inalis na sa talaan. Sabi po sa Roma chapter 4, basahin po natin. Chapter 4, verse 7 and 8. Sabi po, mapalad, Roma chapter 4, verse 7 and 8. Ulitin ko po. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Amen? Malinaw po. Ando po yung kinalimutan na, nilimot na ng Panginoon. Yung pong tinakpan na, tinatakpan niya ang kasalanan, ay yung pong sinasabi po, inilimot niya. Pero po doon sa Roma 5, babasahin din po natin ang 5:20. Tingnan po natin. Yung tinatakpan niya ang kasalanan. Sabi po sa Roma chapter 5, verse 20 and 21, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Yun niyo po. Dahil alam na natin yung 10 utos, pero andun pa rin yung paglabag. Dumami pa nga yung paglabag Wala sa 10 utos ang droga, pero ngayon may droga. Di po ba? Ano po? Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag, ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan,
Gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw? Malinaw po. Yung po, yung kanyang kinalimutan, nililimot niya na po. Ang sabi po, yung po doon sa hindi ipinaparatang ay nabasa na po natin, yung sinabi po sa Romans chapter 7, verse 8, in chapter 4, verse 7 and 8. Mapalad ang yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Purihin po ang Panginoon. Article number 2, yung pong ating pinag-uusapan. Sabi po sa article number 2, verse 2 po, sabi po, ano po ba sinasabi ng verse 2? Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay hindi naparatangan. Amen. Itunuturing ng Diyos na matuwid ang mga makasalanang tunay na nagsisisi. Amen? Yun na nga po, di ba sabi kanina, hindi, nalimot ka na yun, kaya hindi na tayo mapaparatangan na tayo ay makasalanan dahil napakalaki ng yung pananalig sa Panginoon, yung pagtanggap sa Panginoon, malaki pa ng privilege yun eh. Pero nyo po, nilimot na ang iyong kasalanan, tapos hindi ka pa napaparatangan. Ibig sabihin nun, hindi ka na guilty. You are not guilty of your sin because Christ has paid the sins through the cross. Amen? Kaya nga po, itinuturing ng Diyos na matuwid ang makasalanang tunay na nagsisisi, hindi dahil sa ang katwiran ay nagkakamit. Hindi dahil sa ang katwiran ay nakakamit nila sa pamamagitan ng mga gawa, kundi tinatanggap bilang isang kaloob kapag ipinapahayag ang kasalanan at sumasampalataya sa Panginoon. Sabi po sa verse 5, ako ay lumapit sa iyong harapan at sana'y inamin. Kailangan daw po natin aminin. Kahit walang maitatago ang tao sa Diyos, kahit alam ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao. Sabi nga niya, pati bilang ng buhok, alam niya, bilang niya. Yung pakayang kasalanan na ginawa natin, kaya kailangan, hindi natin may tatago yun eh, kaya kailangan po natin ihingi po ng tawad. Amen? Malinaw po? Doon po sa second part, kung hindi, tuminatanggap bilang isang kaloob kapag ipinapahayag ang kasalanan at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8, sabi po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Ang Diyos po ang una, nagpapatawad, ang pangalawa, nagbibigay ng kaloob na buhay na walang hanggan. Sa Kanya po nanggaling yun. Dahil nga po, tayo ay lumapit na nagsisisi, ang sabi po doon, at hindi dahil sa ang katwiran ay nakakamit nila sa pamamagitan ng mga gawa. Amen? Punta na po tayo sa verse 3 and 4. Nakapusin pala tayo ng oras. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 3 and 4, noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon, ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sana po, ganun po ang pakiramdam ng taong may mabigat. Yung nalulungkot siya sa kanyang nagawang pagkakasala. Pag hindi po nalulungkot, nagiging matigas ang tao. Ito po ay nagiging pader. Alam niyo po yon? Nagiging pader. Meron pong pader na talagang mahirap pong butasin kahit na gumamit ka ng tawag dito, yung malakas pangbutas na pag-drill na gano'n sa kalsada, kahit gumamit ka nun, meron gano'n.
Pagka po ang kasalanan ay nagkapatong-patong at hindi po natin inihingi ng tawad. Ano po sabi po doon? Nung hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Hindi ka patutulugin. Halos laging yun ang nasasagap mo o yun lang nasa sa isip mo. Kaya nga po sabi po doon, matinding paghihirap at kaparusahan na idinudulot ng itinagong kasalanan. Nang ilihim ni David ang kanyang kasalanan at hindi ito ipinahayag sa Diyos, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay, ang kanyang kalusugan. Amen. Number 1 po yun. Kaya nga po nung nakaraan sa mga pag-aaral po natin, dalawa po ang pinanggagalingan ng karamdaman. Number 1, gawa ng dyablo. Katulad po ng ginawa niya kay Job. Si Job ay sinubok ng dyablo. Pangalawang pinanggagalingan ng kasalanang karamdaman ay kasalanan. Kaya nga po sabi po doon at nung hindi ipinahayag ni David sa Diyos yung kanyang kasalanan, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay, ang kanyang kalusugan. Pangalawa, payapang kaisipan, kaligayahan at kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po, pag tayo pala ay hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, yun nga po, nawawala po yung kagandahang loob ng Diyos. Ano po ba yun? Yung kagandahang ng loob ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapalit nito, naranasan niya ang sumbat ng kasalanan at paghihirap ng kalooban bilang parusa ng Diyos. Amen? Alam niyo po yung kasalanan ni Job? Nung malaman niya po na siya ay may kasalanan sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, dumating po si Propeta Isaiah sa kanya, si Nathan pala, Propeta Nathan pala dumating po sa kanya. Ano po ang sabi sa kanya? Ay humingi ka ng tawad. Alam po ang ginawa po ni Haring David. Siya po ay nagsuot ng saklot, ang tawag doon, sako. Talagang nagpuno siya ng putik sa harapan niya at nagpagapang-gapang siya. Isa pong pagpapakita ng taal na pagsisisi sa Diyos. Yung iba talagang lumuluhod, nakadapa. Naalala ko, meron kami napupuntahan na yung iba nakaluhod, naglalakad ang layo. Nakaluhod dahil sa pagsisisi. Ganun po yung nangyayari, ginagawa nila. Ano po? Ipinapakita nila yung kanilang marugdog na pagsisisi. Why? Gusto niyo po ba magpatong-patong yung kasalanan na yun? Na hindi na makakayang madrill para mabutasan at malagpasan at makaberan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kasalanan na yan, yan po yung wall na naghihiwalay. Amen? Kaya kailangan mawala yun Amen? Kaya po araw-araw sa ating pananalangin, maisisingit po natin yung paghingi ng tawad sa Diyos. Araw-araw, mare-refresh po tayo. Amen? Awit 51, sabi po. Verse 1, sabi po. Babasahin po natin, verse 1 to 4. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Si David po ito. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Ito po yung na-sample natin doon Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y hindi mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusa. Amen? Yung po, yung article na 3 and 4, yung sinasabi po natin,
na matinding paghihirap at kaparusahan ang idudulot pag hindi po na ang mga idudulot ng itinatago kasalanan. Amen? Verse 5 and 6. Purihin po ang Panginoon, 5 minutes na lamang. Ang bilis ng oras. Wala pa akong adlib dito. Hindi ko ako nag-adlib eh. Mauubos na oras. Amen. Verse 5 and 6. Ang sabi po, basahin po natin ng 5 and 6. Ako ay lumalapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsan, hindi ko inilihim. Praise God. Ang pagkilala at pagpapahayag ng kasalanan ng may tunay, tapat at nagsisising puso ay laging magbubunga ng mabiyayang pagpapatawad ng Diyos, ng pag-aalis ng bigat ng sala at ng kaloob ng kanyang presensya. Ang sabi po sa awit 66, 18 and 19, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin nitong Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Amen? Pag tayo, sabi po sa Mateo yun bago po tayo lumapit sa Panginoon, dapat humingi po tayo ng tawad, lalo na sa pinagkakasalaan natin. Ano po? Kung wala nga po yung tao, sa Diyos tayo lalapit hihingi ng tawad. Kaya nga po kailangan lumapit at humingi ng tawad para, sabi po, ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Kaya po, para makasagot o sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin dahil nga ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan. Yun nga po yung nagiging balakid Kaya nga sabi doon sa Mateo, pumunta ka muna doon sa pinagkakasalahan mo, yung kaalit mo, humingi ka muna ng tawad. Ano? Kasi nga po, yung kasalanan ang nagiging hadlang para tayo makalapit sa presensya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Awit 103. Excuse me po. Awit 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen? Malinaw. Kaya nga po, siya ang magagamot sa ating mga karamdaman. Kawikaan chapter 5 verse 22 and 23, kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa kanilang kasalanan. Siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libing. Amen? Kaya nga po, pag hindi po tayo nahingi ng tawad sa ating mga kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang kauwian po natin doon sa dagat-dagatang ako. Doon po sa sinatawag na libingan. Sinasabi po rin sa verse. Punta na po tayo sa last verses 7 and 8. Purihin po ang Panginoon. Pansinin niyo po, ang ating na-exhort ay hanggang 7 and 8, pero ang ating binasa ay hanggang 11. Why? Ito po. Kasi po, ang verses 7 and 8, ang kanyang reference ay ang 10, 11, and 9. Purihin po ang Panginoon. Kaya nandun po. Sabi po doon sa verse 7 and 8, sabi po, kublihan ko ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Amen? Ano po yung sinasabi doon? Ang Panginoon ay nangangakong tuturuan at gagabayan ang isang pinatawad na mananampalataya na may espiritual na tumatanggap ng pagtuturo, pinahahalagahan ang presensya at payo ng Diyos. Talata 8, ito po yung reference niya. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sayo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen? Nagtitiwala sa Kanya
Ang sabi po sa verse 10, ang sabi po sa 10, mapaparusahan, tiyak magdurusa, yaong masasama, wagas na pag-ibig, ang dulot ni Yahweh sa mga taong nagtitiwala. Amen? Hallelujah. Ang sabi po doon, nagagalak sa Kanya. Ang sabi po sa verse 11, lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh, magagalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yun po yung ating napag-usapan. Kaya nga po, yung verse 7 and 8, ang reference niya ay verse 9, 10, and 11. Siya po yung kanyang references. Purihin po ang Panginoon. Eksakto po, kalating oras. Ang katuruan po tungkol sa kasalanan ay tutunan natin ngayon. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mga requirements para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi po tayo pwedeng makadirekta sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakita naman niyo si Moises, hindi niya makikita ang kaluwalhatian ng Diyos nung siya ay marapat bukunin yung batong ng 10 utos. Hindi po siya makaharap sa Diyos. Why? Hindi po. Kailangan po na ang tao ay mabago para tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen? At para tayo maging karapat-dapat sa kanyang harapan, kailangan tayo ay malinis. At ayun po ay nangyari na. Tayo po ay nilinis na. Ang Panginoong Hesukristo ay naparito, nagdusa sa krus at ipinako sa krus at namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang kailangan na lamang natin, yung tayo ay sumampalataya sa Kanya. At lahat yung sinasabi natin kanina sa first part, yung pagsasampalataya ay pagpapawalang sala na katumbas ng pagpapatawa. Napawalang sala, ibig sabihin, tayo ay napatawad na ng Panginoon dahil sa ating pananalig. Yun, take note. Tama nga na ang Panginoon ay namatay para sa lahat. Doon lamang po sa lahat ng mananalig at tatanggapin siya bilang Panginoon. Amen? Malinaw po. Paglilinaw, clarification. Kasi po sinasabi nila ay mayroon daw po silang ligtas, hindi naman po hindi nila po tinanggap ang Panginoon. Sabi ko na nga po sa inyo, napaka-importante po yun. Amen? Conclusion. Dahil sa pananalig ni Abraham, si Abraham ay pinawalang sala. Ang pananampalatayang nakapagliligtas sa Kristiyano ay itinuturing na katumbas ng katwiran sa kanyang bisa. Ang pananalig sa Panginoon ay binibilang na pagpawalang sala ay hindi lamang bunga ng pananampalataya o pagtatalaga kay Kristo. Higit sa lahat, ito ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Amen. Tama naman. Dahil kung hindi po nahabag, kung wala pong pag-ibig ang Diyos, wala po tayo. Kaya nga po dito nakita natin, dahil tayo ay mahal ng Diyos, kaya nga ikanyang ibinigay. Kasi ang tao mapupunta na talaga sa impyerno Dahil nga sa kasalanan Dahil dito nakita natin, dahil sa mahal tayo ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang tayo ay hindi maparusahan. Amen? Kapag nakikita ng Diyos ang puso ng mga mananampalataya na bumabaling kay Kristo na may pananampalataya, malayang pinatatawad niya ang kanilang mga kasalanan at tinatanggap sila bilang kanyang mga anak. Amen? Lubos na walang kabatayan sa pakikipagkasundo sa Diyos, kundi ang haing kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi po sa Hebreo chapter 7, verse 25 and 26. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan
para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Amen? Malinaw po. Noong last week yata ang turo ko, walang ibang pangalan na sukat ay kaliligtas. Dahil nga po, ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Siya po yung naghain ng kanyang buhay para po tayo ang hindi maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Suriin po ang Panginoon. Dako po tayo sa ating pananalangin. Pagkain ng Panginoon, tayo po ay dadako muli sa ating prayer time. Nagising-isip din na. Malakas ng ating boses. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Amen. Hallelujah. sa Kanya Sige po, kung tayo ay magtatapat. maglilingkod, alam kong may magagawa Amen. ang Diyos. Hallelujah. Alam kong diringgin ng Diyos ang sangkot. May magagawa ang Diyos, ano man po ang ating kahilingan. Tayo po ay patuloy na manampalataya, nakikilos po at tutugon ang ating Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Patuloy po nating hihilingin ang kagalingan po nila Francis Pulido, Remedios Santos, Violeta Amoyo, Jelay Pardillo at Nileti Lacandaso, Alam kong may na anuman ang kanilang pinagdadaan ng karamdaman, wala pong imposible sa ating Panginoon. At para po sa concerns ni John Patrick Castro na pagkalooban siya ng wisdom and strength para po sa kanyang pagtitraining, at safety and protection din po sa laban sa lahat ng uri ng karamdaman. Gayon din po yung patuloy na pag-iingat sa kanya ng Panginoon sa kanyang workplace. Gayon din po kahilingan ni Eva Pagaduan Aris na makakilala sa Panginoon ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, at ang buong niyang sambahayan. Gayon din po ang kahanap din ng trabaho ang kanyang anak na si Jefferson. At ang total recovery din po ni Alex Torres at ang kanyang din po kahilingan na makakilala sa Panginoon ang kanyang buong sambahayan. Gayon din po hanap buhay para po sa lahat ng nangangailangan ng pagkakakitaan para makapagtaguyod po ng kanilang mga pamilya. Gayon din po sa lahat po ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online. At doon po sa mga tumutunghay sa mga shares nila Evangeline Milartis, Sherwin Castro, Christy Amoyo, Cristina Camille Milartis, Lucy Milartis, Rodel Gatchalian Palan, at sa share din po ni Lenny Cruz. Purihin po ang Panginoon. Ngayon din po patuloy po nating sasama sa panalangin ang nagdaos po ng kaarawan kahapon na si Joshua Milartis de la Peña at sa kasal po nila Lloyd Pechardo at Ann Cabrera Milartis para po sa kaayusan ng kanilang kasal para bukas. Ngayon din po sa mga nag-join po sa ating sa mga sandaling ito, ano man po ang mga kahilingan, patuloy po natin, sama-sama po natin itong itaas sa Panginoon at tayo po ay manampalataya na tutugunin ng Panginoon anuman po ang ating mga pangangailangan.
Para po sa kahilingan po ng aking ina na si Bella Pangilinan Milarpis, Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Sherwin Castro, Marvin Castro, Evangeline Milarpis, Kim Loren Ilustrisimo, Crispina Camille Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rochela Vanessa Santos, Rodel Gatchalian Palan, Nita Panganiban, Christy Amoyo, Annabel Andaya, Patricia Barbara Lim, Lucy Milarpis, Ruby Dionisio, Glenda Pagaduan Gomez, Lenny Cruz, Dalia de la Cruz, Bisan Dacero, Rodolfo Singh, Eva Pagaduan Aris, Joshua Milarpis de la Peña, at si Nancy Enriquez. Gayun din po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala ng mga OFW na nasa Japan, Hong Kong, Abu Dhabi, Dubai, USA, Malaysia, Norway, Australia, Italy, Saudi Arabia, Canada. Sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon. May magagawa po ang Diyos. Katulad po ng naririnig natin sa ating pinatutugtog na awitin. Amen. Amen. Hallelujah. May magandang mangyayari. Lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Kung lalapit Na bago po aming listahan, hindi po nadala ni Mrs. ang regular naming listahan para po sa request. Di bali po yung active, madali po yun, pero yung request po ay merong nakalimutan niya po yung listahan. Pero dahil nga po ito sabi ko sa inyo, ito ay akin ang kabisado at sa dahil po sa araw-araw na devotion time ko, dinadala ko. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa iyong kaalaman na itinuro sa hapong ito na ang katuruan tungkol po sa kasalanan. Ito nga po, Panginoon, ang nagiging hadlang para kami ay makalapit. Kaya kailangan namin, Panginoon, na ito ay ihingi namin ng tawad. Katulad po sa hapong ito, linisin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming karamihan. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, marapatin mo po ang aming dalangin ay makalapit sa iyo, sa iyong paanan. At ito nga po, Panginoon, ay iyong sasagutin sa pagkatunay nga po, Panginoon. Makikita mo ang kadalisayan ng puso ng bawat isa na humihingi po ng kapatawaran at lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Na pagkatunay nga po, Panginoon, na kami ay walang magagawa kung kami ay walay sa iyo. Lord, sa hapong po ito, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang lahat po ng mga request ng kagalingan mula po sa kanilang mga karamdaman para po kay Francis Pulido at Remedios Santos sa kanila pong karamdaman ay matigil na po ang kanilang pagdialysis at magkaroon na po sila ng ganap na kagalingan. Ganon din po, Panginoon, para kay Ate Merly de Belen Paulino ng accounting office sa kanyang karamdaman sa kanyang binti. Ganon din po, Panginoon, kagalingan po para sa kanya. Ganon din po, kagalingan din po para kay Leti Lacandaso sa kanyang cancer. Dalangin ko, O Diyos, nalusawin mo, O Diyos, ang cancer nito at maghanap na nga po siyang makaranas ng kalakasan at muling kalusugan, Panginoon. Ganon din po kay Teresita Sangkate at Violeta Amoyo na sa kanilang mga karamdaman ay magkaroon na po ng total recovery po sa kanila at mabalik na po ang dati nilang kalakasan at kalusugan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang welfare po ng aking anak na aking apo na si John Patrick Castro na nasa Japan. Dalangin ko, O Diyos, ng lahat po ng kanyang pagdaraanan
para po sa renewal ng kanyang kontrata. Ay pagpalain mo, O Diyos, pagpalain mo po ang kumpanya na kanyang pinapasukan, pinaglilingkuran. Ganon din po, Panginoon, dalangin ko po ang iyong kalusugan niya at kalakasan. Malagpasan niya po, Panginoon, ang COVID at ganon din po, maalis po siya at malayo sa masasamang espiritu. Ganon din po sa lahat po ng mga kahilingan ng hanap buhay sa pamilya po ng Milarpis, ang nagre-request po ng trabaho, hanap buhay o negosyo man ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay makatagpo na ng iyong pagpapala at makahanap na po ng trabaho. Ganon din po, Panginoon, sa welfare po ni Amalia Milarpis Santos, sa kanyang kalagayan, sa kanyang trabaho bilang DSWD sa San Miguel. Dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo po ang kanyang head ng DSWD San Miguel. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga kasama. Pagpalain mo din po si Amalia sa kanyang patuloy na paglilingkod bilang DSWD worker. At dalangin ko, Diyos, ang kapayapaan sa kanilang mga kasama at pagkakaisa at pag-iibigan at pakikisama. Salamat din po, Panginoon, at patuloy kang kumikilos din. Patuloy din po namin nilalapit sa iyo. Kasal po para bukas nila Ann Cabrera, nawa, Panginoon, ay maitaguyod ito ng mapayapa, magkaroon po ng kaayusan, kasiyahan, at bigyan mo po at dulutan mo po ang bagong kakasal na ito ng masaganang buhay sa kanilang pagsasama. Dalangin ko, O Diyos, na alisin mo po ang tampuhan, alisin mo po ang mga hindi magaganda sa pagsasama ng mag-asawa. Dalangin ko ang pagpapala mo, Panginoon, sa kakasal na ito bukas. At patuloy din po namin siya ilalapit at pinagpapasalamat, Panginoon, ang sa nagdaang birthday po ni Joshua de la Peña Milarpis, Panginoon. Ay dalangin ko, O Diyos, na siya nga po ay patuloy mong ingatan, gabayan po ang kanyang kalusugan, kalakasan, ganon din po ang kanyang mahal sa buhay. Dalangin ko, Diyos, na siya nga po ay makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral, ma-maintain po at magkaroon po siya ng suporta sa kanyang pag-aaral. Pagdating po ng face-to-face na pag-aaral, dalangin ko po, Panginoon, din ang kanyang kalusugan, kalakasan, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga mahal niya sa buhay. Pagpapala po sa kanyang mga magulang, pagpapala rin po sa kanyang mga kapatid. Patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang lahat po ng aming nakasama sa hapong ito. Nakalista po ang pangalan, nabasa na po ni Sister Oring. Itinataas ko na lamang po, Panginoon, ang listahang ito. Dalangin ko, O Diyos, ang lahat po na kanilang minimithi ay iyong abutin. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat isa ay iyong patuloy na gabayan, patnubayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, kalakasan, at pagpapala po sa kanilang mga trabaho, pagpapala po sa lahat po ng kanilang pinagkakakitaan, pagpapala din po, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, ang protection mo laban sa COVID sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng shares, sa nanood po sa shares, nila Evangeline Milarpis, nila Sherwin Castro, Christy Amoyo, Christina Camille Milarpis, Lucy Milarpis, Rodel Gatchalian Balan, Lenny Cruz, Eva Pagaduan Aris. Sa dami po na nag-share nito, Panginoon, patuloy ko nga po, Panginoon, ang mga pangalan na ito na nag-share, ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, patuloy nga po, Panginoon, na sila'y kilusin mo ang kanilang mga puso, upang sila nga po, Panginoon, ay patuloy pong mag-share ng iyong salita, at ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang mga kalagitnaan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat po ng tumutunghay at nanonood at manonood later na sa mga share po ng mga tao ito na nabanggit ko, ay dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, kalusugan at kalakasan din po sa bawat isa. Abutin mo po, Panginoon, ang minimithi ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay napagpala sila ng iyong salita.
Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po ang patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, ang iyong presensya, para po nilalapit sa aming nilalapit na ipinapanalangin sa mga aking mga supporters, na aking mga batchmate mula po sa elementary at high school na nanonood po ng aming gawain. Hindi na po ligid sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga pangalan. Ganon din po sa mga kaanak, kaibigan na nanonood din po later at nag-view later. Dalangin ko, Diyos, ang iyong patuloy na pagpapalat, pag-iingat, gabay at patnubay po sa bawat isa. Dalangin ko, Diyos, sa pagpapala mo sa kanilang mga buhay, pagpapala mo din po, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po, Diyos, na sila po ay malayo sa COVID at bigyan mo po sila ng mabubuting kalusugan at kalakasan. Ganon din po sa lahat po ng nasa Kapitolyo sa pangunguna po ni ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at ganon din po sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Crinal. Dalangin ko, Diyos, ang iyong patuloy na gabay, patnubay, at pag-iingat sa bawat isa. Dalangin ko rin po ang iyong pagpapala sa kanilang mga trabaho, pagpapala din po sa kanilang mga mahal sa buhay, at ganoon din po ang proteksyon mo laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ipinaalala mo na sa amin na ang tungkol sa katuruan ng kasalanan. Buti po't nalaman namin na ang kasalanan ay siyang nagiging hadlang upang kami ay makalapit at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo. Natutunan namin na sa pamamagitan ng aming pananalig at marugdog na pananampalataya sa iyo ay isang daan para kami ay mapawalang sala mo. Tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan nito, na pamamagitan ng aral na ito ay maluwag sa amin at natutunan namin na kung paano kami makalalapit sa iyo at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. At patuloy nga po, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, patuloy na paggabay mo sa amin. Salamat po, right now, Panginoon, ay tinatanggap na namin, Panginoon, ang lahat po ng kagalingan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng nasa abroad. Hallelujah. Muli, Panginoon, itinataas ko nga po sa iyo, sila John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Jesusa Corpus Castro and family, Glenda Yamaguchi and family na nasa Japan, kay Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis, Eva Pagaduan Aris at ang Sharma family na nasa Dubai, kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, sa magkapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya, ganoon din po kay Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang mga pamilya na nasa USA, kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Esa Ripolito na nasa Norway, kay Marvin Pangilina na nasa Jeddah, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, kay Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family na nasa Canada, ganoon din po, Panginoon, sa mga nasa Saudi, kay Romel Nicolas, Lynn Maglaki, Bus Gonzales na nasa Saudi, ganoon din po, Panginoon, sa mga nasa Australia, kay Jen Baniked and family, Ami Basco and family, at ganoon din po sa lahat po ng aking mga pamangkin na nasa Italy. Lasilera, Irene Apostol, Maribel Apostol, Heidi Apostol at Dalili Apostol at ang kanilang mga pamilya. Ganon din po, Panginoon, sa magkakapatid na Leia, Denden at Lua, Sigenlay at ang kanilang pamilya. Lord, dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng tinataas kong mga overseas OFW o abroad namin mga kaanak at kaibigan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay. Ganon din po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanilang mga trabaho, pagpapala po sa kanilang mga kalusugan, pagpapala po para sa kanilang mga kalakasan, at ganon din po, proteksyon laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, na right now, ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na namin ang katugunan, kasagutan sa lahat ng aming inilalapit sa iyo, bagamat ito ay napakarami
Alam namin na ito, Panginoon, ay gagatiting lamang sa kapangyarihan mo upang ito ay hindi mo masagot, upang ito ay hindi mangyayari sa lahat po ng aming kahilingan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Kami umaasa sa iyo. Kami nalanangan, nagtitiwala, at patuloy na nanampalataya na ikaw ang siyang kumikilos sa aming kalagitnaan. Right now, Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang dapat purihin, luwalhatiin, dakalain, at ang karangalan ay sa iyo magpakilanman. Ito po, isama namin langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.